Hi mga loves, enjoy your reading. If you feel uneasy to my voice, you can turn off the sound. Malakas na napamura ako na makita ang marriage contract namin na ngayong taon lang nakuha. You're crazy. Inis na baling ko kay Black na printing nakaupo naman sa gilid ng kama. Pagkatapos ng halikan namin kanina, ay malakas ko siyang sinampal nang inisian lang nito. Tapos dito niya ako dinala sa magiging kwarto namin na as if naman ay papayagan ko. Baka biglang masundan pa si Blake kapag hinayaan ko makapagsolo kami ng lalaking ito. Asawa ko pa rin hanggang ngayon. Oo nga pala, si Blake pa. Sasabihin ko ba sa kanya na may anak kami? Kumabog pa ang puso ko na maalala ang sinabi nito dati. Nakahiya na lang niya gustong magkaanak. Ayoko naman masaktan ng anak ko kung sakaling hindi siya tanggapin ng sariling ama nito. Crazy for you? Nagsalubong pa ang mga kilay ko dahil hindi ko nagets ang sinasabi niya. Sumimangot siya. Banat yun, ang slow mo. Abat, ins nasabi ko pa ngunit hindi ko naman alam kung ano pa ang aking sasabihin. Kailan ba natutong bumanat ng lalaking to? Kung sino man ang nagturo sa kanya ng ganito, makakaltukan ko talaga. Tumayo ito at lumapit sa may pinto. Just rest. Magluluto lang ako ng hapunan natin. Tatawagin na lang kita kapag kakain na. Biling pa niya bago ko iniwanan. Naiwanan naman akong hindi makapaniwala. Si Black ba talaga yun? Naiiling na pumunta na lang ako sa kama at humiga. Pagod ako dahil ilang oras pa lang ang pahinga ko. Kaya hindi ko na namalayang hinila na ako ng antok. Ilang segundo pa lang na mahiga ako. Gago! May balat ka pang tinuro sa akin, hindi naman niya nagets. Sermon ko sa kakambal ko, na agad kong tinawagan habang inihintay kong maluto ang afritada. Malakas na tumawa sa kabilang linya si Red. Aba, kasalanan ko ba yun? Baka kasi hindi mo alam yung tamang timing. Kaya nga patay na patay sa akin ng asawa ko dahil sa mga ganyang banat ko. Gusto mong ikaw ang patayin ko? Malakas na tumawa pa ako na marinig sa kabilang linya ang boses ng asawa nito. Okay, I'm out. Ayoko makarinig ng kinakatay na asawa. Natatawang sabi ko pa bago ini-off ang tawag. Binalingan ko naman ang niluluto ko. Magiging masaya din ako kagaya ni Red dahil hindi ako papayag na mawala pa ulit sa akin ang babaeng sinayang ko dati. Ang babaeng akala ko ay walang halaga sa akin. Nalaman ko lang noong lumayo na siya at hindi ko na siya nakita pa. Heidi Mahinay Tuwazon. Hindi ako papayag na mawala ka pa sa akin. Gagawin ko ang lahat, mapatawad mo lang ako at bumalik ka sa buhay ko. Kahit pa magpaalila at lumuhod pa ako sa harapan mo. Ano yan? Bakit may kandila pa? Sinong patay? Kunot noong tanong ko kay Black na makita ko siya sa may dining na nag-aayos ng lamesa. May pakandila pa ang loko. Akala mo naman ay katutuwa ko yun. Nagkamot pa ito ng sariling ulo ngunit inisian naman niya ako bago pinanghila ng upuan. Ang puso ko, patay na patay sa'yo. Bulong pa niya na makaupo na ako. Napalayo pa nga ako sa kanya at umiwas ng tingin. Dahil kinalabutan ako sa hininga nitong tumama sa may tenga ko. Tapos nag-react pa ang puso ko sa sinabi niya. Anong patay na patay? Manahimik ka nga. Nabaliw ka na ba't nagkakaganyan ka? Naiiling na sabi ko pa bago ako nagsimula ng sumandok ng pagkain. Baliw na baliw sa'yo? Ninisian niya ako nang bigyan ko siya ng masamang tingin. Stop it! Ang cringy mo? Saway ko sa kanya. Ano? Tanong ko pa dahil nakatitig lang siya sa akin. I know this is too late but hinawakan niya ang dalawang kamay ko kaya natigilan ako. Lalo na nung tumayo siya at lumapit sa akin. Lumamlam ang mga mata niya. Napasinghap pa ako nang bigla itong lumuhod sa harapan ko. I'm sorry. Kinagat ko ang ibabang labi ko. Huwag kang magpa-apekto, Heidi. 7 taon na siyang huli. 7 taon kang nagtiis sa sakit.
Sigaw pa ng isang bahagi ng isipan ko. Tumingila ako sa kisame bago humugot na malalim na hininga. Nakita ko pa ang sakit sa kanyang mga mata nang tignan ko ulit siya bago sunod-sunod na umiling. Hindi ko kaya. Hindi ko kayang patawarin ka dahil sa sakit na ipinaranas mo sa akin dati. Hindi. Binawi ko ang mga kamay ko at mabilis siyang iniwanan. Bumalik na naman sa alaala ko yung panloloko at pagpili niya kay Mia na 7 taon nang nakakalipas. Hindi ko basta-basta makakalimutan yun. Nabaling ang atensyon ko sa kakambal ko na tinapik ako sa isang balikat. Dito ako dumiretso sa kondo niya dati pagkatapos ko mailigpit ang mga inihanda kong pagkain namin ni Heidi. Nasa 3 bote na ako ng alak nang dumating siya. That's part of saying sorry, bud. Kung seryoso ka talaga na pabalikin ng asawa mo sa'yo at nagsisisi ka sa ginawa mong desisyon dati, ay tiisin mo lahat ng rejection niya. Lahat ng pagtanggi niya. Dahil ganun siya nagsakripisyo sa'yo dati. O mas higit pa. Hindi naman ako susuko. Alam ko naman na masakit yung ginawa ko sa kanya. I'm just hurt, I think. Binalingan ko pa ang kakambal ko na nagbukas na ng sariling alak niya. Ganoon talaga magmahal, bud. Masasaktan ka talaga kahit sa mga simpleng bagay lang. Sagot pa ni Red. Parang gusto kong saktan ng sarili ko dahil alam kong mas grabe pa dito ang ipinaramdam ko kay Heidi dati. Sana lang ay maramdaman niya yung pagmamahal ko sa kanya na narealize ko lang nung umalis siya. Sana. Hindi sumagot ang kakambal ko ngunit tinapik-tapik ulit niya ang isang balikat ko. Isang pagkakataon lang ang hihingin ko kay Heidi na sana ay maibigay niya. Sana lang. Hindi na ulit ako bumaba kagabi pagkatapos ng eksena namin ni Black. Hindi ko kasi alam kung anong mararamdaman ko. Kung maaawa ba ako, magagalit o maiinis sa kanyang ginawa. 7 taon na ang nakakalipas ngunit, bakit ngayon lang siya humingi ng tawad? Umiling-iling ako bago dumiretso sa kusina. Nagsalubong pa ang mga kilay ko na makitang nandoon si Black at masayang nagluluto. Malawak na umiti pa ito na maramdaman siguro niya ang presensya ko at nabaling sa akin ang kanyang atensyon. Hi, good morning wife. Upo na at luto na ang breakfast natin. Kumain muna tayo bago pumasok sa trabaho. Masiglang sabi pa niya sa akin. Saan ka pumunta kagabi? Narinig ko kasi ang pag-alis ng sasakyan nito kagabi. Wala namang ibang tao dito sa bahay kaya alam kong siya lang ang umalis. Nagkita lang kami ni Red. Nakangiting sagot niya bago naglapag ng pagkain sa may countertops. Umupo naman ako sa bar stool at hinintay siyang matapos. Kain na. Sasabay na lang kita papuntang kumpanya. May team will present the product na gusto namin gawin para ngayong taon na to. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Kung hindi ka komportable, I will let you drive my car. Saad pa niya bago umupo sa isang bar stool sa tabi ko. Pasimple ko pa siyang sinulyapan at nasa pagkain ng atensyon nito. Nasaan na yung ilang na dapat na mararamdaman ko dahil sa nangyari sa amin kagabi. Mabilis pa akong umiwas ng tingin nang bigla siyang bumaling sa akin. Nagkunwari pa ako nagsasandok ng pagkain kahit puno naman na ang plato ko. Narinig ko pa siyang mahinang tumawa na ikinapula ko. Nahuli kasi niya ako. Bakit ba kasi tinitigan ko siya? Tinitignan mo ba kung nabawasan na ang kagwapuhan ng asawa mo? Inis na inirapan ko naman siya. Ang kapal talaga ng mukha. Asa ka naman? Iniisip ko lang kung saan mo nakuha ang kakapalan ng mukha mo at ang lakas ng loob mong sabihin na gwapo ka. Pagtataray ko sa kanya. Malakas na tumawa ulit ito. This time ay pasimple ko siyang tinignan. Tila hinaplos pa ang puso ko dahil ramdam ko na totoo talagang masaya siya dahil kitang-kita iyon sa kanyang mga mata. Napahigpit pa ang hawak ko sa mga kubyertos dahil tila may tumusok sa puso ko nang bigla ko maalala si Blake. Paano kung hindi pa rin niya tanggap ang anak namin hanggang ngayon? Napaigdad pa ako nang hawakan nito ang isang kamay ko. Sorry,
Natulala ka na kasi. Hinging pasensya pa ni Black at mabilis pang binitawan ng aking kamay. May iniisip lang ako. Anyway, sasabay na lang ako sa'yo papuntang kumpanya para hindi ka na maghintay pa ng ibang masasakyan mo. Ayoko naman makaabala sa'yo. Hindi pa nakaligtas sa paningin ko ang paglawak ng kanyang ngiti. Binalik ko na lang ang atensyon ko sa pagkain. Nasaktan ako dati dahil sa kanya. Ngunit bakit gumagaan ang aking puso kapag nakikita ko siyang masaya? Hindi ko maiwasang hindi humanga kay Black sa paraan ng pakikipag-usap nito sa mga tauhan niya. Hindi na kagaya dati na lagi nakasimangot. Ngayon ay marunong na siyang umiti at magbiro. Napapangiti pa nga ako kapag nagbibiro ito at mabilis na napapaiwas ng tingin kapag binabalingan niya ako. Baka sabihin na naman niya ay natutulala ako sa kanyang kagwapuhan. Slight lang naman. Heidi, saway pa ng isang bahagi ng utak ko sa akin. Kasi naman, akala ko kapag nagkita kami, ay magiging wala na lang sa akin ang presensya niya. Ngunit tila nakalimutan ko na lahat ng sakit na naranasan ko sa kanya dahil lang sa mga ngiti at paghingi ng tawad nito. Wife, pinanlakihan ko siya ng mga mata dahil sa itinawag niya sa akin. Nagtatakang napatingin kasi sa amin ang ilang mga natira sa conference room na nagliligpit na ng mga ginamit sa presentation. Tumikhim naman si Black bago ko nilapitan. Let's eat our lunch first bago natin pag-usapan yung design. Nakangiting aya pa niya sa akin. Iniabot pa niya ang isang kamay niya na hindi ko tinanggihan dahil ayoko naman siya mapahiya sa harapan ng ibang tao. Mabilis ko pang binawi ang kamay ko na makalabas na kami. Tinignan na lang niya ako at hindi ko pinansin ang tila paglungkot ng kanyang mga mata dahil sa ginawa ko. Dumiretso kami sa baba ng kanyang kumpanya kung saan may mga restaurants doon. Saan mo gusto kumain? Tanong pa niya. Wala naman na tayong meeting sa hapon, hindi ba? Let's just go home at magluluto na lang ako. Total, maaga pa naman for lunch. Sagot ko. Lumiwanag naman ang mukha nito. Sure, may stock naman sa bahay. Ano bang gusto mong lutuin? Inalalayan pa niya ako sa may siko palabas ng building. Ikaw ba? Parang masarap bulalo or sinigang? Sinigang na lang. Masarap ka magsinigang, hindi ba? Namiss ko yun. Natigilan pa ako dahil sa sinabi niya. Naalala pa pala niya kung ano ang laging niluluto ko para sa kanya dati. Hindi na lang ako sumagot at dumiretso kami sa parking lot. Pinagbuksan pa niya ako ng pinto at sumakay naman ako. Nagsalubong pa ang mga kilay ko nang lumipat na ito sa driver's seat at binuksan ang pinto. Ngunit hindi siya nakapasok dahil may isang babaeng yumakap sa kanya. Black, it's nice to see you here. Tinaasan ko pa ng isang kilay si Black na nakangiwing binalingan niya ako dahil kumapit pa sa isang braso niya ang babaeng yumakap sa kanya. Queen, tanging sabi ni Black bago tinanggal ang mga kamay ng Queen na nakakapit sa kanya. I'm with my wife right now at medyo nagmamadali kami. Let's just talk some other time. Paalam pa niya sa babae na tila nagulat pa na makita ko sa loob ng sasakyan. Hindi ko siyang initian dahil hindi naman nito itinago sa mukha niya na hindi siya natutuwa na makita ako. Inirapan ko pa si Black na makapasok siya ng sasakyan at magsimula na magmaneho. Inaanak siya ni Mom. Paliwanag pa niya. Hindi ko tinatanong. Irap na sagot ko pa sa kanya. Nakita ko pang umuso ito bago naggamot ng sariling ulo. Ayoko lang ma-misinterpret mo. Nagbago na ako, Heidi. Mula nang umalis ka, ay alam ko na ang halaga mo sa buhay ko. At never kong sisirain yun. Gaya ng sinabi ko, gagawin ko ang lahat para mapatawad mo ko. Kaya never akong titingin sa ibang babae. Hindi naman ako sumagot at tumingin na lang sa kalsada na aming tinatahak. Hindi ko pa rin kasi alam kung ano ang sasagot ko sa paghingi niya sa akin ng tawad. Dahil hindi naman ako lang ang maaapektuhan sa desisyong gagawin ko. Kung hindi na, pati na ang anak ko. Thanks for reading mga loves. Pasensya na po, sobrang tagal ng update.